Nagkasal ng panibagong tigil pasada ang grupong Piston at Manibela simula sa Lunes dahil pa rin yan sa patuloy na implementasyon ng Public Transport Modernization Program. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Dideklara natin ang 2 araw na tigil pasada transport strike simula sa Lunes. Panibagong tigil pasada na naman ang niluluto ng transport group na Piston at Manibela. Kasunod pa rin yan ang pagtutol nila sa Public Transport Modernization Program o PTMP. Matatanda ang humirit na ang Senado na masuspende sana ang programa. Pero tinablayan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang isang malaking problema ay lagi nag-uusap pero walang nagiging dulo yung nagiging pag-uusap. 8 taon na pinag-aaralan yung usapin ng issue ng programang ito. Kaya ibig sabihin yan, sa loob ng 8 taon, dapat isuspindi nila yung programa nila kasi puro pag-aaral eh. Ayon sa Piston, kabilang sa isinusulong ng kanilang tigil pasada ay ang tuluyang pagbasura sa modernization program, tigilan ng pagpipilit sa franchise consolidation, at ang pagbabalik ng renewal ng prangkisa at rehistro ng lahat ng PUV na hindi sumali sa kooperatiba. Gusto rin nilang mailipat ang pondo para sa PTMP sa rehabilitasyon ng mga tradisyonal na jeep. Sana'y payagan din daw ang mga sumali sa kooperatiba pero nagbago na ang isip na mag-withdraw. Ayon sa transport groups, nationwide ay ikakasanilang tigil pasada sa Lunes at Martes, September 23 at 24. Kaya namin dinala dito ang habag-kainan para ipakita na wala ng laman ang aming mga lamesa, ang aming mga kaldero dahil sa panggigipit ng LTFRB, ng DOTR. Base sa datos ng Manibela at Piston, hindi bababa sa 10,000 driver at operator sa Metro Manila ang hindi na nakakabiyahe ngayon. Hindi na kasi sila pinapayagan ng Land Transportation Office o LTO na mairehistro ang kanilang sasakyan dahil hindi sila bahagi ng kooperatiba o korporasyon. Katulad na lang ni Mary Grace Duldulao na hindi na maibiyahe ang 2 jeepney sa rutang Cubao-Montalban. Kaya ngayon, sa live selling siya kumakapit para maitawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito po yung panahon na kami po talaga ay sobrang gipit, sobrang hirap kasi yun po yung kailangan namin hanap buhay namin na nawala. Sagot naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Tuloy ang modernization program, pero may gagawin silang mga pagbabago. Nitong September 17, nakipagpulong ang Department of Transportation at ang LTFRB kay Senate President Chis Escudero. Matatanda ang naglabas ng isang resolusyon ng Senado para sa pagsususpinde ng PUV Modernization Program. Pero sa halip na ipatigil ang programa, nagkasundo na lang ang 2 kampo na magpatupad muna ng ilang pagbabago. Papayagan na raw ng LTFRB ang mga operator na hindi nakapag-consolidate na sumali sa anumang kooperatiba. Pero hindi pa rin sila papayagan makapagbuo ng sarili nilang kooperatiba. Tama rin ang Senate na dapat walang maiwanan sa programa ng gobyerno. Sa niluluto namang tigil pasada sa susunod na linggo, kampante ang LTFRB na hindi lubusang maapektuhan ang mga commuter. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.